kasi ang nakikinabang sa excise tax yung mga importer, yung mismong nagbabayad ng excise tax. Baka hindi naman nila i-pass on sa atin yung discount. Kumbaga, naka-discount sila diyan. Kaya nga, sinasabi ko, kahit komplikado yung sistema ng input-output, baka naman mas mainam na yung VAT na lang para point of sale. Doon mismo, habang bumibili ka ng gasolina, ramdam mo sa istasyon. Samantalang ito, baka yung dambuhalang korporasyon lang ang makinabang sa excise tax. Yun. Pero ako, sang-ayon ako, iniisip ko na nga, pati income tax kasi papasok na rin tayo ng Abril. Itaas na rin natin ang threshold. Kasi mababa na yung threshold ko ikumpara mo sa cost of living ngayon, kataas-taas ng presyo na lahat ng bagay. Ma'am, sa ayuda, ano yung nakikita niyo pwede pang pagkunan natin? Ako kasi, hindi ako naniniwala sa pangkalahatan o comprehensive subsidy. Hindi rin ako naniniwala at nakita natin paulit-ulit na yung mga price control na pangkalahatan, hindi talaga umuubra yan. Ang nakikinabang, yung mas mayaman, yung may kaya bumili ng mas marami. Doon sila nakikinabang. Yung walang pambili, talagang walang pakinabang. Kaya para sa akin, yung targeted focus sa mga critical groups katulad nga ng marginal farmers, fisher folk, etc. Yun ang dapat i-target ng social assistance. At target na hindi politika, kundi sa pangangailangan. Ma'am, maabot na sa more than 100 pesos per liter yung crudo. Kaya pa ba ng tao yun, ma'am? Ano pong pwedeng yun ang problema, kaya nga sinasabi ko, medyo kinakabahan ako dito sa excise tax, kahit boboto tayo dyan. Ang problema talaga, kinakailangan na very calibrated yung response, siguraduhin natin na ipapasa yung discount sa taong bayan. Baka naman manatili pa rin sa 100 halos, 110 pa, paano this week. So, yun ang kinatatakutan natin. Wala lang ang pera, ang kabanbayan para ibigay yung ayuda, pagkatapos hindi pa babagsak ang presyo ng petrol products. Ma'am, sorry, last na. Dapat po bang i-push na talaga yung work from home tsaka hybrid na? Well, of during course, this time? lahat ng pwedeng gawin, dapat gawin na. Yung work from home, kailangan palawakin. Maliwanag na yung digital, napaka-importante. Yung carpooling, importante. Yung daylight saving time, balik na natin yan. Lahat yan nagawa na natin. Kung tutuusin, naalala ko bigla si Chiquito sa Asyong Aksaya. Yung matatanda sa inyo, baka yung mga magulang ninyo naaalala yun. Tapos yung mga LED, tapos yung nagtitipid sa kuryente, tapos sa gas, lahat yan. So yung mga Asyong Aksaya dyan,